Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kachismosang Kimpang, wala na pong iba, si Gandara, upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paul Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin ay patungkol sa Kim Pao. Relasyon ng Kim Pao, birthday ni Paul Avellino. Yan, lapit na talaga ano kayang magiging ganaps. May pa-birthday surprise. Si Kimi kasi mag-gift talaga siya. Pero this time, baka mukhang mahihirapan siya kay Paolo Avellino. Napaka-specific nga daw kasi nabibigay niya. Ay, nang gusto ni Paolo Avellino eh. Napalunok-laway pa nga si Kim, diba? So, ano kaya magiging ganaps? Ano kayang ibibigay ni Kim Chiu, etc. etc. Anyway, ayun, sana mag-date ang Kim Pao. Sana may pa-update po. Ano? Anyway, bukod dyan, natin ding pag-uusapan ang tungkol sa teleserye na inaabangan ng mga fans. Ang Dreamscape mukhang nagmi-meeting na. Mukhang may sisimulan daw pong teleserye sa middle of June. O, diba? Isang buwan na lang. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, paki-click lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify to may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And ngayong gabi, unahin muna natin itong komento ni Madam Tina Ramos. Oy, mukhang ngayon ko lang nabasa ang pangalan niyo, Madam Tina. Magandang gabi po sa inyo and welcome dito sa aking channel. Or baka naman matagal na kayo nakikinig lang at hindi nagko-comment. Anyway, thank you so much sa pagbibigay ng oras at effort sa pagkokomento. So, sabi niya dito, waiting lang muna ako. Bilis yung salita ko. Okay, yan. Hinihingal ako sarili kong salita. Kasi, ganito po yan. Wala naman po tayong pake kung sila o hindi. Ang point lang dito, if tunay na nagmamahalan sila, bakit nila tinatago pa? Tapos, pag naghiwalay na sa kanila, aminin na sila pala. Sobrang makakimpaw ako. Pero yun lang talaga ang question, bakit kailangan nilang itago? Hashtag Kim Chiu and hashtag Paolo Avellino. Kung kayo na, huwag nyo nang itago kasi mas lalong mabibilieve ang mga tao sa pagmamahalan nyo. Dahil kung hindi talaga kayo, marami talagang sisingit pa sa mga buhay nyo. And marami pa silang hatred. Pahabol to. No? Sa comment niya, marami pa pong hatred ang matatanggap sila. Like Paulo, matatag siya as babaero, matatag siya as collector. Actually, ngayon natatag na siya as pa-fall, as user. Yun talaga. Tapos, dahil sikat daw ang tandem nila, nakikisakay na lang. Pero pagkatapos yun, wala na, iwan na. Ganyan yung tag ngayon kay Paolo Avellino. Ang sakit pakinggan. It's just because walang pag-amin. Kay Kim Chiu naman, puro awa naman. And batikos din, awa dahil baka magaya daw na matag as assuming girl. Baka mamaya na fall na si Kim, kawawa naman daw siya, tapos lolokohin lang din. Hindi pala, kumbaga ay pa-fall lang, tapos iiwan sa ere, kawawa daw si Kim. At the same time, nababash naman si Kim like, dahil nga sa walang pag-amin, ang sakit pakinggan dito na si Kimi ay malandi raw. Kasi, nagbibigay ng motibo. Which is, we all know that she's not. Hindi siya ganoon. Diba? Ang sakit pakinggan. Bilang fan, nasasaktan ako. Lagi ko siyang dinedepensahan, but just because hindi po sila umaamin, may mga ganyan silang nare-receive. Well, sila Kim and Paolo, they don't mind the bashers because they don't engage. Si Kimi naman, nag-engage but baliwala lang. Kumbaga, love yung iginaganti niya sa mga bashers niya. Ganun siya. Love lang. Pero, bilang fan, ay tayo yung parang nirarat-tarat yung feelings, tayo yung nasasaktan para sa kanya, sa kanilang dalawa pa may nare-receive na ganito.
we always engage kasi sa mga fans. Even naman ako, lagi kong pinagsasabihan yung sarili ko na wag na kasing pansinin. Pero alam nyo, sa totoo lang, mahirap din siya. Opo. Kaya sobrang bilib ako kay Kim and Paolo na deadma sa mga bashers. Kasi ako, grabe, gusto ko talagang awayin yung mga bashers nila. Pero yun nga, may pagpipigil ako sa sarili ko. Pinipigilan ko. Pero honestly, sobrang hirap talaga. Opo, sobrang hirap na magsawalang kibo. If they are just friends until now, ako, wapakels. Basta, sabi ko nga, paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo to, baka nga naririnig na kayo sa nabahaba ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Ganyan. Kasi, they are meant to be for me. Alam nyo na yon, di ko na uulit-ulitin. Story ng Kim Pao, how Paolo Avellino waited for Kim, etc. Prayed for Kim, etc. etc. pa. And then, of course, how mature they are now. So, ano talaga ano na lang, awa na lang talaga sa Kim Pao. Galaw-galaw din. Charot. I'm always positive. Kahit na sabihin ng iba nating kakimpaw na, friends lang ang Kimpaw, friends pa lang din sila until now. Wag kayo. Si Kristen Hermosa and Oya Soto is mag-best friend lang. As in, mag-best friend. Tas out of the blue, nag-propose ba naman si Oya sa kanya? Wala silang relationship, just best friend. Pero, nag-propose and Kristen Hermosa say yes. 'Di ba? Kahit hindi sila naging mag-asawa. Hindi na nga dumaan sa relationship. Mag-josawa agad-agad. Ganun ako ka-positive. Pero ano pa rin, mas malakas yung or mas matimbang yung paniniwala ko na sila na after all the evidences na ako mismo nagpe-flex sa inyo, sharing of towels, salivas because of the straws na ginagamit nila isa lang, hiraman ng pabango, etc. Couples, ang daming evidensyas. So, hindi niyo ako mahihila pababa para sa Kimpaw. Kaya masakit sa akin kapag mayroong just because hindi umaamin ang dalawa, ang daming hatred doon, ako lang napupuno talaga. Anyway, sabi naman dito ni Madam Krista Ataad, magandang gabi. Shoutout po sa inyo mukha ngayon. Ay, tama ba ako? Hindi. Christy Taatad pala. Magandang gabi. Parang ngayon ko lang nabasa yung pangalan po ninyo, Madam Christy, dito. Anyway, kung ngayon lang po kayo napabisita dito, abay, welcome sa Gandara Aseryo Channel. Ako po pala ang nagmamaganda at lokaret ninyo kachismosang Kimpaw na mambubulahaw sa inyo tuwing madaling araw at hindi magpapatulog sa inyo sa gabi. Charot. Anyway, eto na nga, sabi niya dito sa kanyang komento. Ako, wala akong duda na si Pao ay tunay ang nararamdaman kay Kimi. Tayong mga fans dapat alam natin yon. Kaya tayo humahanga kasi idol natin sila at artista sila. Kung anong meron sila sa tunay na buhay, set aside nila yan. Dahil doon sila kumikita at trabaho yan. Mahal natin sila kaya intindihin natin. Nasubaybayan natin gaano si Pao dati at nag-iba ngayon si Kimi. Common sense. Oh, come on. Ayon kay Madam Christy, parang sinasabi niya na hindi ba kayo updated sa Kim Pao kung paano nagbago si Paolo Avellino? Kung ano si Pao ngayon at si Pao before, ang laki, di ba, ng diferensyas. And how happy Kim is. Doon pa lang, common sense na lang. Diba? Dapat gets na. Di na kinakailangan ng achu-chu-chu-chu. So, yun. And, ano tayo dyan? Best friend tayo dyan, Madam Christy. Gusto ko yan, sinabi mo na yan. So true, dapat meron po tayong tiwala sa kanila. Yes, pati tiwala sa mga desisyon nila sa buhay. Alam nila kung ano yung mas makakabuti sa relationship nila, di ba? Anong mga relationship ang meron sila. Anyway, dito naman nga tayo. Speaking of Kim Pao, ayan, na syempre ang inaabangan ng lahat.
ang teleserye. And alam nyo ba, meron ngayon kumakalat na picture. Eto, oh. Meeting daw po ito ng Dreamscape. Yes po, based sa nasagap natin chika, Dreamscape, meaning teleserye ito. Kasi kung movie, Star Cinema. Ibig sabihin may serye, may binabalak, may binubuo, may niluluto. So, ano kayang teleserye yan? Ano kayang series yan? May kinalaman kaya ito sa Kim Pao kasi ito yung pinag-uusapan kamakailan eh. Na may project daw ang Kim Pao na gagawin and based sa chika, ay mid of June daw gagawin itong pinaplano ng Dreamscape na to. So, ang big question mark na lang ngayon is, Kim Pao kaya attach? Kim Pao kaya ang bibida? Para kaya sa Kim Pao ang pinagpaplanuhan nila? And if kung sakali, nasa Kim Pao po iyan, meaning meron tayong aasahan na taping nila sa middle of June. Oh, 1 month na lang, guys. 'Di ba? Nakaka-excite naman. Pero sana nga po, sana para more ayudas po tayo sa Kim Pao, 'di ba? Sabi nga dito, ayon sa akin reliable source. Ayan po tayo. Mag-i-start na ang shooting ng Kim Pao sa darating na mid-June. Kaya mali ang mga naunang chika na naka-lock in taping na sila. Abangan, grabe naman naka-lock in taping agad. Si Kimi nga nasa Showtime kanina, 'di ba? Anyway, thank you so much dito sa paayuda na to. Pero I'm still sinasabayan po ng prayers to. Na sana nga sa Kim Pao itong kanilang binabala. Kayo ba guys, anong kutob po ninyo? Hoy, kung sa Kim Pao yan grabing saya talaga. Ang daming magdidiwang. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much sa pakikinig sa aking napakadaldal na bibig. Hanggang dito lang muna aking update. And kita-kits po tayo sa mga susunod kong balita. Maraming salamat!